Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napagbabayad dalawa ni Ramon. Marites, kung hindi man kita mabawi, hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Magkamatayan ako magkamatayan. Umalis tayo! Ako na bahala dito! Gawin, Samaro! Sugurin nyo na! Patay tayo ito! Sinasalakay ang produkto natin. Huwag kang magalala, Mr. Kwon. Stanggol ang bahala dyan. Habulin nyo! May truck nasa likod natin. All our men, tell them to protect the back of our convoy. Boss Ramon, andyan si Tanggol. Manda na kayo! Malapit na sa intersection! Stanggol. Inabutan ng nadcom ang droga natin. Ako na bahala dito! Ako na laking lolo! Nahakot sila na natkum, Papa. Hindi mo. Bayaran mo si Stanggol ang bahala dyan. Taas akin ang pera. Kunin nyo! Taas ng droga! Tara! Tara! Bilisay ko! Nasundan ba tayo? Hindi o, Ninong. Ligtas na tayo. Umiwalay na rin sila, Mr. Kwon. Nakita niyo ba yung truck na shipment? Hindi, Ramon eh. Nawalan tayo ng kontak sa mga tao natin. Hindi ako sigurado kung nakarating lang sila sa bodega. Kaya yun na lang. Sigurado ako, ginawa niya ng paraan ni Tanggol. Bumalik kita sa mansyon. Bilisan mo. Grabe ang init sa labas. Hilong-hilo ako. Ay, pakihugasan na lang to, ha? I-check ko si ma'am at maglinis na rin ako sa room ni Don Julio, ha? Thank you. Ma'am, may kailangan po kayo? Wala, salamat. Andiyan na ba sila, Ramon? Wala pa po, mami. Sige, salamat. Salamat, ma'am. Marites.
Papatunayan ko na nandito ka! Ikaw na palis ka na! Pabayaan mo na ako! Ikaw! Ito mas pinili mo! Ang magkaroon ng marayang buhay! Mas pinili mo sumama sa demonyong Ramon na yan! Para saan? Para magpakalunod ka sa luho! Ginawa ko ipero ang buhay ko! Diligtas lang ako ni Ramon! Hayop ka! Si Ramon ang sumira sa buhay natin! Ikaw sumira sa pamilya natin! Hayop ka! Hindi ka pa nakontento! Kinulong mo pa ako! Binaboy mo ang pagkatao ko, Rico! Mas binaboy ka ni Ramon! Napasahan ka niya! Walang katumbas ng kandemonyo yung ginawa nun! Pinagbayaran na ni Ramon ang mga kasalanan niya! Ikaw! Ikaw ang totoong demonyo! Ako, demonyo! Pues papatay ka ng demonyo to! Hayop ka! Hayop ka! Polices! Tulong! Tulungan niyo ako! Polices! Tulungan niyo ako! Hindi ka na makakawala sa akin! Ikaw na wala! Hindi ka dito! Halika! Papa! Dito! Sumama ka sa akin! Tama na! Mayor, what happened? Sir, nakatakas yung mga suspect, tsaka yung mga kargamento. Sir, pinahabulan natin sa tropa. Yan, yun na nga sinasabi ko eh. Sinesus ko sa inyo, matagal namin pinag-aralan to, pinagandaan. Dahil ito yung araw na darating yung pinamalaking shipment ng droga ng grupo na to. Kung hindi sana kayo naghimasok, di tapos na. I beg your pardon, Mayor. Hindi mangyayari to kung nakipag-coordinate kayo sa amin. Matagal na namin sinasabi sa inyo, di ba? Mag-sunny presa tayo para mas madali silang mahuli. Jen, alam niyo naman, sa ehensya niyo, may ginagawa kayong mga bagay na hindi niyo sinasali ibang agency. Bakit? Leakage. Dahil hindi natin alam kung sino sa tao natin ang binabayaran nitong malalaking grupo na to. Iniwasan lang namin ng leakage, kaya hindi na namin kayo sinali. Sayang naman yung pinaghirapang napakaraming taon na pinag-aralan at pinagandaan, tapos mawawala lang na ganun.
Bulilyaso. Mayor, bakit mo kayo kasama sa raid kanina? Sandali lang po. Papaliwanag ko lang, no? For the record, ibigay natin ang credit kay Colonel Romero dahil ito'y matagal na pinag-aralan at pinagandaan at minamanmanan. Itong grupo na to, sila ang pinakamalaking importer ng illegal drugs dito sa ating lungsod na sumisira ng buhay ng ating mga kabataan, sumisira ng buhay ng mga pamilya natin. Parang hindi naman ho kapanipaniwala. Wala po akong kilalang mayor na sumasama sa raid. Hindi po ba kayo natatakot na madamay kayo sa mga sindikato? Kami ang madamay. Kami na yung gumawa ng paraan, kami pa madamay. Ito ay klaro ko lang. Trabaho ng mayor, protektahan ang kanyang lungsod. Napakahalaga sa akin bilang mayor na matigil nang masira ang buhay ng mga kabataan. Kaya nag-sacrifice na nga ako. Ako na mismo nag-volunteer na sabi ko, sumama na ako para maging epektibo na madakma natin itong malaking kriminal na to. Kita mo, I took a bullet. Oh? Para sa ating mga mamamayan to. Ginawa ko to para protektahan ang ating bayan. At sana naman, naiintindihan ninyo ang aming sakripisyo, ang aming malasakit. Pasensya na kayo kung medyo tumaas ang boses ko. Sana naiintindihan nyo. Marami nangyari itong buong araw na to at medyo masakit ang tama ko. So, maraming salamat ha. At sana naiintindihan nyo kung anong nangyari. Mayor, sa tingin nyo, itong nangyaring raid dito sa Pierre, pwede maka-apekto kay Congressman Miguelito sa pagtakbo na bilang mayor? Mayor, pakisagot po, Mayor! Di angkop sa mga bata. Ano nangyari dito? Pinasok tayo ng armadong lalaki, boss. Mag-isa lang siya. Mga inutil! Mag-isa lang tao, tigalo kayong lahat! Ramon! Ramon! Sige na! Ligpitin nyo kanan! Doon kayo. Marites! Marites! Ramon! Ramon! Marites! Ramon! Marites! Marites! Sinigod, nakapasok dito sa mansyon. Tapos nagabulanin kami. Hindi ko na alam. Nasa kabarilan. Ang lakas ng loob niyo. Iniyupak na yung pasukin ng pamamahay ko. Sa susunod, hindi ko na palalagpasin ang demonyong yan. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na bumalik sa kanya. Ayoko na. Don't worry, don't worry. Ayoko na. Ayoko na. Kahit na bumalik ka doon. Don't worry, you're safe. Mr. Con, ligtas kayo? Humiwalay na kami dahil baka nasundan kayo ng NADCOM. Wala naman nakasunod sa amin. O ano nga pala, anong balita sa kargamento nyo? Kanina ko pa nga tinatawagan yung mga tauhan ko pero walang balita. Nandun pa yung pera ko. Kailangan mabawi ko yung produkto namin, Julio. Pero huwag kang mag-alala, nagpaiwan si Tanggol at sigurado ko hindi niya yung papabayaan. Make sure. Dahil pag may masamang nangyari doon sa pera ko, ikaw ang magbabayad.
Oh, anong balita sa taong sumugod dito? Si Rigor, Papa. Pilit niyang binabawi si Marites. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Ramon? Hindi titigil yan tarantadong pulit na yan hanggat hindi niya nakukuha si Marites. Look, Ramon, alam niya kung saan tayo nakatira. Malay mo, kung sinundan tayo sa pier at siya ang nagtimbre sa NADCOM, masisira ang ating negosyo. Nagdahil kay Marites. Enough, Papa. Enough. Walang kinalaman si Marites tungkol sa negosyo natin. Walang alam din si Rigor ang transaksyon natin sa pier. Ang mga Guerrero lamang, sila lang ang pwedeng dumobol cross sa atin. Lalo na ang Roberto na yan. Kaya si Rigor o ang mga Guerrero ang nagtimbre sa NADCOM, kailangan silang magbayad. Ramon, malaking mawawala sa atin. Mahigit na 1 bilyon. Umasa na lang tayo na safe na madadala ni Tanggol ang ating produkto sa ating bodega. Bakit? Nasaan si Tanggol? Nagpaiwan si Tanggol para protektahan ang produkto namin. Teka muna, hindi ba mapapahamak si Tanggol sa desisyon na ginawa mo? Naisip ko rin yan. Pero may tiwala ako sa anak natin. Sigurado ako malulusutan niya ang mga NADCOM na yun. Come on, Ninong. Niligpitan namin ang lahat ng bangkay dito sa mansyon. Sinigurado ko na rin na walang NADCOM ang nakasunod dito. Buti naman. Pero Ramon, Ninong, kailangan niyo mapanood to. Sangkot si Mayor Roberto Guerrero dito po sa nangyaring pagsalaki ng NADCOM na masasabi talaga nating madugo at iligal na transaksyon sa Masangkay Pier. Colonel, ano po bang maaari niyong may kwento sa taong bayan? At may tanong po ako, bakit po kasama si Mayor Roberto Guerrero sa operasyon kanina? Nagpunta si Mayor Guerrero dito para tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mahal na bayan at para siguraduhin madakip namin ang may kagagawa nito para sa kanyang mahal na Maynila. Kami mismo ang nagbigay ng impormasyon sa kanya tungkol sa magaganap na transaksyon ng iligal na droga at ang plano naming drug operation. Sabi mo ng mga NADCOM agents, wala man lang kayong mission order na mapakita. Kasi nungalingan ang sinasabi ng NADCOM. Hindi na nga namin nagawang magpakita ng dokumento dahil nasa gitna na kami ng operasyon. Sila nga ito nakasira ng diskarte ng NLEA. I have no further comments. Lee, ito po ang inyong kasama Talagang namin. naguhugas pa ng kamay ang mga Guerrero na yan. Kasinungalingang may tatago. Hayaan mo na, Ramon. Kung pumalapak ka NADCOM, sigurado ako nakuha ng Tanggol ang ating produkto. Where's my money? Relax lang, Mr. Con. Si Tanggol ang bahala dyan. Sigurado ako mapoprotektahan niya ang shipment ng droga. Hindi nga natin siya bumalik siya. Make sure our money is safe with you. We just don't do any transactions for nothing. If we don't get our money immediately, consider our partnership over. Tanggol! Lo, buti ligtas kayo lahat. Ano nangyari? Hindi ka nasundan? Anak mo, ligtas ka? Hindi ako nasundan. Sinigurado kung hindi sila makakasunod. Ang pera, ang droga ng Mr. Con. Lo, Papa, hindi ko nakuha yung pera at droga. Masyado malakas yung mga kalaban. Napagandaan doon tayo ng NADCOM.
This is unacceptable. Sinabi niyo huwag akong mag-alala dahil nandyan si Tanggol. But what happened? Pati yung perang ibinayad niyo sa amin, nakuha? Pero what you told Mr. Kwon sa pamamahay ka namin? Hindi namin kagustuhan ang nangyari, Mr. Kwon. Huwag kang mag-alala. Ibabalik namin ang pera ng droga. Dapat lang. Pero ngayon, ang kailangan niyong gawin ay bayaran ako ng 200 million na kulang ninyo. Sisingilin mo kami ng 200 million sa drogang pinilit yung ipasok dito. Ganon. A deal is a deal, Ramon. Gagawa naman ito ng paraan. Susundan naman ang kasunduan. Mabuti naman. Dahil kung hindi, kakalat sa ating mundo na hindi pala dapat makipagnegosyo sa mga Montenegro. Tayo na. Alam mo ba kung gaano kalaking pera na wala sa atin dahil sa kapalpakan mo? Ramon, ano ka ba? 1 bilyon! Bitawan mo na mo! 1 bilyon! Ano ang ginawa mo? Ha? Ano ang ginawa mo? You disgraced us in front of the Kwons! Ramon, tama na! Ano ba? Ginawa ko lahat! Para maitakas ko yung pera at droga! Ibinuwis ko ang buhay ko! Kaya wala kang karapatan para magalit sa akin! You lost everything! You lost everything! Nagpunta pala si Rigor dito. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi titigil si Rigor hanggang di ka nababawi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil umalis ka na. Madadamay ka lang. Parang awa ako na. Ayoko na talaga bumalik sa tatay mo. Ni-raid kayo ng NADCOM? Kalat na kalat sa balita. Sangkot si Mayor Roberto Guerrero sa nangyaring pagsalaki ng NADCOM sa Masangkay Pier. General Rivas, ang kargamento namin. Kailangan ko yun. Baka tinatago lang ng NADCOM. Bilib din ako sa grupo ni Tanggol, Boss Divina. Ibang klase. Sabi ko sa'yo, magagaling at maaasahan sila. Patuloy na natin itong alyansa sa kanila. Ano ang plano mo, Roberto? Nabalikan ko ang mga Montenegro. Gagawa ako ng lihitamong operasyon para malinis ang pangalan natin. Patawarin niyo ako. Labigo ko kayo. Pero pinapangako ko sa'yo, babawi ako. FPJs。 农村的朋友们，做好迎接病毒的准备吧啊！我为什么录这个视频呢？因为我有很多粉丝是农村的一些叔叔阿姨啊，他们可能看我很多的这个视频，但是很多时候啊，有些人他就尤其是农村的这些啊，就是可能比较偏远一点，他看这个视频，他会把这个当成不是自己的这个事儿来看啊，他觉得哎，这是城市里面发生的，然后我们这边没事儿啊，我们这边远不着急啊，就是到不了我们这儿来。就像我爸似的啊，他就是那种，我早就跟他讲，我说把药买起来，要买什么药，你就是把清单给他列好了之后啊，他都不买，他说没事儿，我们这里啊10天半个月来不了一个人，不怕不怕。现在真的就是农村的这些朋友们啊，叔叔阿姨们，尤其是你们家孩子没有给你们备药的这些，你们真的要去备一点药了，因为这个病毒已经开始向农村蔓延了。为什么向农村蔓延呢？因为城市里面反正就成都而言，成都是感染比较重的啊，应该是的这个城市之一啊。然后呢，反正据我了解，我身边的啊，就是没有70%，也有60%都已经中招了。可能再等个1个星期左右的话，真的可能会达到这个专家所讲的这个80%，甚至说90%啊。我侄女是在成都这边上学的啊，大学里面现在已经放假了，就是试都不考了，你们就回去吧。所以现在很多孩子上学的孩子回老家了，这个病毒就带回来了，知道吗？所以说这个传染性真的很强很强，传染性太强了。所以说
你不要认为啊，你那个地方比较偏远，怎么样，就不去备药，因为很多农村的这种叔叔阿姨啊，本来年纪已经大了啊，年纪大了，如果说你没有备药啊，然后大家都感染了之后，农村的这个医疗条件也是有限的，药店可能只有那么一点，卫生所只有那么一点，所以说你们就是能够到药店去买一点就退烧药啊，退烧药有很多种，只要你去药店讲我要退烧药，就是那种到了38度5以上吃的这种药都可以，不局限于现在网上所说的什么布洛芬呐、复方氨酚什么丸啊这种啊，就有很多它都是退烧止痛的那种药，你去药店买，买一点啊，不买那么多啊，来备着。买个就是现在有些医生给你开药嘛，开个2、3天的这种啊，都可以备着。有孩子能够在外面给你买的，给你寄回来的，那就让孩子给你买也最好。但是现在呢，你们真的要做好这种应对的这个准备了，这个病毒真的会向农村蔓延了。就像我侄女啊，他们现在学校放假了，学校不留他们了，他就是回老家，然后回老家之后，只要一个人回来了，他带着病毒就可以把你这个整个村子都给你传播上，真的就有这么严重。现在成都这边就是一个小区啊，就是一家人一锅端，然后一个小区一锅端的这种状况。